natin ang Panginoon, nakilala po natin siya sa pamamagitan ng kanyang salita, mayroon pong nag-preach sa atin, mayroon pong nagtyaga sa atin, mayroon pong nagsadya sa atin na mag-alaga sa atin para tayo po ay ma-born again at maging Christian. The word born again, hindi po siya religion. The word born again means yung pong babaguhin yung espiritong meron tayo. Sa una, yung espiritong meron tayo, na makamundo tayo, yun po ay espiritu ni Satan. Amen? Pumapasok sa atin ang evil spirit. Kaya ang ginagawa po ng tao, nagsisinungaling, gumagawa ng masama, nangangalunya, lahat ng kasalanan na sinabi sa Galatians chapter 5 verse 19, ginagawa po niya. Pagsama sa mga Diyos-Diyosan, pagsisinungaling, panlalait, pagchichismis, lahat po ng kasalanan, ginagawa ng tao yun. Bakit? Kasi yung espiritu pumasok sa kanya ay hindi espiritu na galing sa Diyos. Yun po ay galing sa kalaban. Amen. Pero yung time na pong na-encounter niya na si Jesus, mayroon na pong nag-share sa kanya ng word, mayroon na pong nagpakilala sa kanya patungkol kay Jesus, doon na po pumasok ang Espiritu ng Diyos nang simulang tanggapin nila ang Panginoong Jesus bilang Lord and personal Savior po nila. Amen po ba? Amen. Doon na po sila na born again. Because ang sabi ng Bible, 2 Corinthians 5:17, therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. The whole Spirit has gone, and the new Spirit of God come. Amen. Ibig sabihin yung pong Espiritu na kay Satan lumayas na. Amen? Ngayon, pumasok na po ang Espiritu ng Diyos sa taong yun. Amen? At tanong niyo po kung sino yung taong yun. Ay, ayaw magtanong? Tanongin niyo po kung sino yung taong yun. Yung Espiritu ng Diyos, pinasukan na siya. Sino? Tatlo kayo? Mamaya, sasabihin siya. Pakisabi sa katabi mo, ikaw yun! Come on, tell the person beside you, ikaw yun! Amen? Kapatid, ikaw at ako po yun, binago ni Lord. Kaya yung Spirit na sumasama sa atin, Espiritu galing sa Diyos. At hindi po galing sa kalaban. There are two kinds of spirit in the Bible. The evil spirit and the Holy Spirit. Tanong, sino po yung gustong gumabay sa inyo? Ang Holy Spirit pa o ang evil spirit galing kay Satan? Holy Spirit. Agree po ba kayo kung Holy Spirit ang gagabay sa atin? Amen. Amen. Pumalakpak po lahat ng gusto ang Holy Spirit ang gumabay sa atin. Amen. Praise God. Kaya nga kung sabi nito, I tell you that in the same way, there will be more rejoicing in heaven over one sinner who repent than over 99 righteous. Pag sinabing righteous, sila po ay walang yun. Amen? Sumusunod sila sa kalooban ng Diyos. Kaya tinawag silang righteous, matuwid, ano sa karaya? Righteous? Nanay? Righteous? Karaya? Ayun. Matarong! Yan. Tama? Sa tigid? Matarong. Parang yung katabi mo, tahimik lang yan. Matarong yan. Righteous yan. Amen? Bakit? Hindi gumagawa. Tama may matarong? Si Sir Larissa, tama? Matarong? Correct me. Amen? At ang sabi rito, hindi na po kailangan yung 99. Amen? Para mag-rejoice ang mga angels sa langit, para matuwa ang Diyos, ang kailangan po isa na magbalik loob sa Diyos, ma-born again, maging disciple ni Jesus. Amen? At ang millions of angels sa langit, nag-rejoice. Tingnan mo ba? Pagdating po ng araw, makakasama po natin yung mga angels sa langit, tayo po ay magpupulit sasamba sa Diyos. Wala nang trabaho doon, wala nang kapigatian doon, wala nang pong problema doon, at wala nang sakit sa heaven. Amen. Kabaligtaran naman po yun doon sa impyerno. Sa impyerno, puro sakit, puro hirap, puro parusa, puro problema. Lahat nandun na po sa impyerno. Amen. Lahat basura doon. Amen. Kaya nga po ini-encourage ko kayo. Ang prayer po namin ni Pastor Marie every in the morning. Nakaluhod na po kami. Kahit siya nasa gimbal, ako nasa balay. Ang prayer po namin, lahat po tayo maluwas. Amen. Lahat po tayo makato sa langit. Yan po yung prayer namin. Sabi ko nga sa mga kapatid ko, pwede naman tayo umuwi na ng Pampanga. Bakit?
Kasi taga Pampanga po kami. At kami buong pamilya po for God's glory. Amen. At serve kay Lord. Pero hindi po yan ang plano ng Lord sa atin at sa amin. Amen. Ang plano po ng Lord ay gamitin tayo rito. Gamitin kami rito para i-spread po ang gospel para maraming tao maligtas. Amen po ba? At kasama pa po doon. Amen? Tingnan po natin. Alam po ba ninyo ang pinaka-importante sa Diyos? Alam po ba ninyo ang pinaka-importante sa Diyos, Brother Joy? Kalag. Simply word kalag. Kaluluwa, soul. Hindi kailangan ng Lord yung pera mo. Hindi kailangan ng Lord yung talino mo. Galing sa Kanya yan. Seven. Hindi kailangan ng Lord yung business mo. Kaya mag-produce ng Lord ng blessing sa church niya. Amen? Sa simbahan nito. Amen? Ang kailangan ng Lord ay kalag. Kaluluwa. Ano pong sabi ng Mark chapter 8 verse 36? Mark chapter 8 verse 36. Anong mapapala ng tao? Tatagalogin ko po. Anong mapapala ng tao? Makamtan man niya lahat ng kayamanan sa mundo. Kung ang kanyang kaluluwa ay mapupunta sa dagatang apoy ng impyerno. Naku niyo po, ubusin man po natin yung time natin sa pagpapatalino, pagpapayaman, magbibusiness ka, hindi ka maglilingkod kay Lord, wala kang time sumamba, wala kang time mag-meditate ng word, wala kang time mag-pray, wala kang time mag-worship kay Lord, kasi nakapokus ka sa business, nakapokus ka sa pagpapayaman, pagdating po ng araw, kukunin tayo ni Lord, mawawala tayo, lahat ng inipon mo, maiiwan dito. 7. Amen. Amen. Inutos natin yung time natin, hindi mo pinansin ng Lord, hindi ka nag-serve sa Kanya. Amen? Inubos mo yung oras mo sa pagpapayaman. Pero sad to say, ang sabi ko ng Bible, Ecclesiastes chapter 3, verse 1. There is a time for everything, and a season of every activity under heaven, a time to be born, and a time to die. Whether we like it or not, church, hindi po ako nananakot, tayo pong lahat ay aalis dito. Pero pamangkot, pagdating po ng araw, alam po ba ninyong salita ng Diyos? Lagi po itong inuulit-ulit eh. Alam po ba ninyo, marami na pong Sunday na pinag-aralan natin yung about soul winning, about sharing the gospel, spread the gospel, okay, ipakilala mo si Jesus. Bakit po kaya paulit-ulit na pinapaulit ni Lord ang mga mensahe na to? Like ngayon, ang tema natin about soul winning. Pinag-aralan pa ng, I think, nung January, tinuro ko po yan about soul winning. Amen? Be a soul winner. Amen? Kay ni Lord. Pero bakit po kaya inuulit-ulit? Tanungin niyo ulit bakit? Bakit? Kasi hindi po natin ginagawa. Tama ba? Pero kung gagawin natin, uulitin pa ba ni Lord? Hindi na. Tama mo ba? Subukan mo natin gawin. At ma-amaze ko kayo. Ngayon, July, pagka-August, siksika tayo rito. Sinong naniniwala sa akin? Amen. Magsabi ng malakas na amin. Amen. Kakaunti pa po, ang dami natin, amin lang, konti eh. Sinong naniniwala po na magsisiksikan tayo rito? Amen. Sa August, kapag ginawa po natin ang Great Commission, ang soul winning na inuutos po ng Diyos. Amen. Amen po ba? Maamis po yung tiyanggi, yung tindahan dyan. Sasabihin nila, ano bang ginagawa nila sa church na yan? Kasi yung mga member natin nakapila dyan sa gate, hanggang doon sa taytay, nakapila sila. May dalang Bible, may dalang notebook, may dalang ballpen. Amen? Nakapila sila at excited silang sumamba at makinig ng salita ng Diyos. Amen? Amen. Amen. Sasabihin nila, ano bang ginagawa ng mga to, mga born again na to? Sabi ng mga pre-believer. Sabi, nanonood ba sila ng sine? May magsasabi, hindi kami nanonood ng sine. Kaming lahat ay sasamba sa totoong Diyos na buhay. Amen. Pumalakpak po lahat ng sumasamba sa totoong Diyos na buhay. Amen. Amen. Praise God. Kaya nga pong sabi, anong mapapala? Anong sabi niya? Anong mapapala ng tao? Makamtan man po niya lahat ng kayamanan sa mundong ito. Kung ang kanyang kain sa isang kaluluwa ay mapapahamak doon sa dagat-dagatang apoy ng impyerno. Kapag sinabing
hell o impyerno, yung eternal, wala pong dulo yun. Walang katapusan yun. Sino po rito yung napaso na ng mantika, sinabi niya, Aragoy! Ako. Masakit po ba? Yes. Masakit po ba mapaso ng mantika? Amen. Masakit po ba mapaso ng apoy? Kung nakaramdam ka ng sakit, 100 times ang sakit na mararanasan natin sa impyerno. Hindi po ako nananagot. Kung gusto niyo pong masubukan, gawin niyo po. Amen. Itakwil mo si Jesus. Huwag kang susunod kay Jesus. Amen. At huwag kang mag-solin. Amen. Huwag kang magsamba. Huwag kang mag-meditate ng word. Amen. Labanan mo ang Diyos. Subukan mo. Pagdating ng araw, kukunin ka na ni Lord. Hindi pala si Lord. Yung kalaban, kukunin ka na ni Satan. Mararanasan mo doon sa impyerno. Yung sinasabi ng Book of Revelation. Amen. May impyerno po. Hindi kami nananakot. Pero ito po yung totoo. Kasi ganito yan eh. Simple lang po. Pag tinago ko at hindi ko sinabi ngayon ang mensahe ng Lord, okay? Puro sinasabi ko, heaven, heaven, heaven. Hindi ko sinasabi yung impyerno, pananagutan ko po kayo. Tama po ba? Kasi tinago ko yung truth. Amen? Pero kung sinabi ko po sa inyo, pero hindi ko kayo naniwala, amen? Hindi kayo naniwala, hindi kayo nakinig. Sa isip nyo, sa pananampalataya nyo, wala namang impyerno. Bahala po. Kayo na po yun. Amen? Kasi sabi po ng Ezekiel chapter 3 verse 18 to 19, ang sabi po ni Lord kay Ezekiel, kapag sinabi ko sa taong makasalanan siya'y mamamatay pero hindi mo siya binalaan, pananagutan mo ang kanyang kaluluwa. In verse 19, kapag sinabihan mo siya at hindi siya nakinig at namatay nga siya, hindi mo na pananagutan ang kanyang kaluluwa. Kaya pagkatapos ko pong magturo rito, wala na po akong pananagutan sa inyo. Naibigay ko na po ang mensahe ng Diyos. Amen? Kaya tanggapin po natin ang mensahe ng Diyos na may taus-pusong pasasalamat sa ating mga puso. Amen? Siya po yung nagtutuwid ng buhay natin. Amen po ba? Praise God. Tuloy po natin. Next slide po. Amen. Hallelujah. Ang Great Commission po, okay, para sa kalaman po ng lahat, ang Great Commission, mayroon po siyang dalawang face o mukha. Okay, ito po siya. Yung number 1 na Great Commission, makikita po natin siya sa Matthew chapter 28, verse 19 to 20. Pwede po ba natin pakibasa po yung verse 19 ng sabay-sabay with understanding? 1, 2, 3, go. Verse 18. 18 muna. Okay, 1, 2, 3, go. Stop. Sino po yung nagsasalita rito? Pakiulit po. Sino po nagsasalita? Jesus. Klaro po. Jesus. Pakibasa po yung verse 19 na utos ni Jesus. Verse 19, please. Verse 20, last. Sarap pakinggan, sabay-sabay. Sabay-sabay po. Ipapaliwanag ko po sa inyo. Okay, ang sabi po ni Jesus, then Jesus came to them, sa mga disciple, parang na tayo, okay? Sabi niya ito, all authority in heaven and on earth has been given to me. Kung si Jesus at ang Ama, amen, ay hindi sila iisa, please listen. Hindi po ibibigay ng Diyos Ama ang buong autoridad kay Jesus. Tama po ba? Because ang sabi ng John 10:30, ako at ang Ama ay iisa. Jesus said, ito po. At ang sabi po ni Jesus, therefore, ang inuutusan po ni Jesus dito, hindi po yung mga unbelievers. Ang inuutusan po ni Jesus dito, walang iba kundi ang mga kinakasal nga po, sinong inuutusan? Klaro ko po. Ang sabi ni Jesus, then Jesus came to them. Okay? Ikukwento ko sa inyo. Ang kinakausap po ni Jesus, yung araw na yon na nagkatawang-tao siya, bago siya pumunta ng langit, ang kinakausap niya na nasa harapan ay mga Christian. Okay pa? Nakakasabay? Nakakasabay. Ngayon ito, si Jesus hindi po siya nag-iiba. Because Jesus is the same. Okay. Hebrew chapter 13 verse 8. Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. Hindi po
Mabago si Jesus. Ito po siya. Sa oras na to, ang nagsasalita sa atin dahil Word of God ito, walang iba kundi si Jesus. Agree with me? Ang sabi niya, therefore go. The word go, ang acronym ng go is God's order. Again, God's order. Inuutusan ka ng Diyos, inuutusan ako ng Diyos, dahil ikaw ay Christian, ako ay Christian, ikaw ay disciple, ako ay disciple, inuutusan tayo ng Lord to go. Mamaya po makikita natin yung tuloy ng go. Kasi sa isang phase ng Great Commission makikita natin. Ang sabi nito, go and make attendees, members. Ano pong nakalagay? Ano pong nakalagay? Disciple. Ang sabi ni Lord, go and make disciple. Because ang disciple, kahit umulan, bumagyo, mag-a-attend pa rin yan sa church. Para yung katulad mo. Amen? Kahit ang sarap ng tulog kanina, tinignan ng oras, alas 8 na, nagmadaling nag-biis. Amen? At ayaw niyang maliit sa church. Amen? Kasi gusto niya maranasan ng presence ni Lord, yung praise and worship. Amen? Amen? Ganun po mag-isip at ang nasa puso ng mga disciple ni Christ. Iba po yung disciple sa mga member lang o sa mga attendee. Ang mga attendee na hindi po na disciple, Pastor, paano po ba dinidisciple? Of course, meron po tayong teaching, seminar, amen, training, tama na nai? Meron tayong SOL 1, SOL 2, SOL 3, High School of Leaders, okay, SOT, LDT. Ito po yung mga seminars and training. Kapag nag-attend ka dito, maiintindihan mo na kung bakit pinili ka ng Diyos at tinawag ka ng Diyos at maiintindihan mo kung ano yung purpose mo kung bakit ka nabubuhay sa mundo ito. Pero yung mga member po nating member ng 40s, alam nila yung 40s? Pamate, tungko, kuli, at kung minsan, umahaw. Amen. Buti na lang walang member na 40s dito ang GIL Panya. Amen. Lahat po tayo disciple ni Christ. Sino po rito yung disciple ni Christ? Magsabi ng malakas ng amen. Amen. Mahina po. Lakasan nga po natin sinong disciple ni Christ. Say aloud, amen. 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 Ang sabi po ng Bible, make them disciple. Make disciple of all nations. Baptizing them, kahapon po, nagkaroon ng water baptism. Baptizing them in the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit. In verse 20, ito na po yung sinabi ko kanina, magkakaroon tayo ng LDT, like Development Training, SOL, School of Leaders, amen? SOT, School of Teachers. Ito po yun, yung verse 20, and teaching them. Nakayo ba? And teaching them to obey everything I have commanded you. Sabi ni Jesus. At ang pangako po niya, sasamahan tayo ni Lord. Amen. Sabihin mo sa katabi mo, sinasamahan ka ni Lord. Kaya mapapansin mo, kahit anong gawing atake ni Satan, hindi po siya nananalo sa'yo. Bakit? Kasi nga po si Lord kasama mo. Amen po ba? Pero subukan mong niwalay sa'yo si Lord, mararamdaman mo sa sarili mo, sa puso mo, sa isip mo, amen? Parang lupay-pay ka na. Parang wala ka ng pag-asa. At nag-iisip ka na ng negative. Gusto mo na kumuha ng sinulit at ilagay sa puno ng mangga. Hindi sinulit. Amen? Ganun po yung mga wala kay Lord eh. Pero yung mga na kay Lord, yung katabi mo, kapag may problema yan, 3 bagay ang iniisip niya. Again, kapag may problema yung katabi mo, 3 bagay ang iniisip niya. Una, nagtitiwala siya sa kapangyarihan ng Diyos. Pangalawa, nagtitiwala siya sa purpose ng Lord kung bakit nangyari sa kanya yun. Pangatlo, nagtitiwala siya sa kapangyarihan ng Diyos. Amen. Ganun po mag-isip ang disciple. Amen. Pero yung member, kapag may problema na, sasabihin niya, magtatampo na kay Lord, ayaw ko na magsimba. Ayaw ko na magsimba. Kasi di mo ko binibless. Nagsimba nga ako sa Lord, pero anong ginawa? Ito problema. Dumating na naman ang problema. Anong problema? Wala lang pambayad ng ilero, nagtatampo kay Lord. Hello? Wala lang pambayad sa ilero, nagtatampo kay Lord. Harang tahimik ko, ako yung magulang niya lang. Amen? Pero mga disciple ni Lord, kahit anong mangyari, sumusunod kay Lord.
Amen po ba? Kaya nga po pinagpapala sila ng Lord. Amen? Tingnan po natin ang sabi, humayo kayo, ipangaral ninyo ang salita ng Diyos. Amen? Ito po yung unang mukha po ng Great Commission. Ipakita ko po sa inyo yung pangalawa. Kasi kapag